Noong taglagas ng 1994, isang pamilyang papunta sana sa Baguio City para magbakasyon ang bigla na lang naglaho na parang bula sa isang stopover sa North Luzon Expressway, NLEX. Habang nagpapakarga ng gasolina ang ama, nagpaalam ang kanyang asawa at 2 anak para kumain ng lugaw. 10 minuto ang lumipas, ngunit hindi na sila bumalik. Ang mga sigaw ng desperadong ama habang tumatakbo at hinahanap ang kanyang pamilya ay umalingaw-ngaw sa buong stopover sa pamamagitan ng public announcement system. Daan-daang pulis at sibilyan ang naghalughog sa bawat sulok ng lugar, ngunit ang mag-iina ay tila naglaho sa hangin, walang anumang bakas na naiwan. Ang kaso ay tinaguriang misteryo ng pagkawala sa NLEX at naging isang cold case. Taon-taon, tanging ang ama na lang ang lumalabas sa telebisyon, lumuluha habang nananawagang mahanap ang kanyang pamilya. Ngunit lumipas ang 14 na taon. Taong 2008, isang luma at itim na bag na natagpuan sa isang demolition site sa Lucena City ang nagpabago sa lahat. Sa loob ng bag na iyon, nakatago ang isang nakakagimbal na katotohanan na inilihim sa loob ng 14 na taon. Ito ang ihahatid sa inyo ng 100 milyong kwento. Bago tayo magsimula, sandali lamang. Kung pipindutin ninyo ang subscribe at like button, kayo ang unang makakatanggap ng aming mga kwento sa hinaharap. Noong umaga ng Hulyo 23, 2008, sa isang demolition site sa labas ng Lucena City, isang backhoe ang walang tigil na humuhukay sa lupa. Ang operator nito, si Mang Ruben, ay karaniwan lang na ginagawa ang kanyang trabaho nang biglang may sumabit sa pala ng backhoe, mga 5 talampakan, sa ilalim ng lupa. Ang sumabit ay isang punit-punit na itim na plastik. At mula sa loob nito, isang luma at kupas na bag ang lumitaw. Bumaba si Mang Ruben mula sa backhoe para suriing mabuti ang bag. Kinakalawang na ang zipper nito at ang kulay ay halos hindi na makilala dahil sa putik at halumigmig. Nang buksan niya ang bag, tumambad sa kanya ang isang lumang pitaka ng babae at isang maliit na sapatos ng bata. Sa loob ng pitaka ay may ilang luma at halos madurog ng pera mula pa noong dekada 90 at isang basang Cedula Community Tax Certificate kung saan malabo na ang mga nakasulat. Ang pangalang nakasulat ay Elena Cruz Reyes at base sa kanyang petsa ng kapanganakan, siya ay nasa huling bahagi ng kanyang 30s noong panahong iyon. Nakaramdam ng kaba si Mang Ruben, agad niyang itinigil ang trabaho at tumawag sa Lucena City Police Station. Balikan natin ang nakalipas na 14 na taon. Oktubre, 5 Pina, 1994, isang Sabado. Maliwanag ang sikat ng araw sa isang umaga ng tag-araw. Sa isang apartment sa Quezon City, ang pamilya ni Jose Joey Reyes ay abala na sa paghahanda mula pa madaling araw. Mga anak, gising na. Aakyat tayo sa Baguio ngayon! Masayang sabi ni Elena habang ginigising ang 2 anak. Ang 10 taong gulang na panganay at 5 taong gulang na bunso ay tuwang-tuwang bumangon. Ang mga family outing ang pinakahihintay nilang sandali. Binihisan ni Elena ang kanyang mga anak ng mga bagong damit. Isang stripe na sweater para sa panganay at isang dilaw na jacket para sa bunso. Isinuot niya sa bunso ang bagong sapatos na binili ilang araw lang ang nakalipas. Ang bunso namin, may bagong sapatos para makita ang mga pine trees kasama si Papa. Samantala, inilabas ni Jose ang kanilang travel bag at isinakay sa trunk ng kotse. Masaya siyang sumisipol habang tinitingnan ang kondisyon ng sasakyan. Nang handa na ang mag-iina, sinabi ni Jose, "Tara na! Mga 3 oras din ang biyahe natin, papuntang Baguio. Alas 9 lang ng umaga, ang puting kotse ng pamilya ay umalis na sa kanilang apartment at binaybay ang North Luzon Expressway. Puno ng tawanan at masasayang kuwentuhan ang loob ng sasakyan. Si Elena ay nasa likod kasama ang mga bata. Nagpaplano ng kanilang gagawin sa Baguio. Bandang tanghali, huminto sila sa isang malaking stopover sa Pampanga. Dahil weekend,
Puno ang lugar ng mga pamilyang nagbibiyahe. Puno ang parking lot ng mga sasakyang may iba't ibang plaka at siksikan ang mga tao sa loob ng gusali. Ipinark ni Jose ang kotse at sinabing, "Magpagasolina muna tayo. Paubos na." Inilipat niya ang kotse sa gas station. Bumaba si Elena kasama ang dalawang bata at sinabi sa asawa, "Pakakainin ko muna na ng lugaw ang mga bata. Hintayin mo kami sa tapat ng convenience store pagkatapos mo dyan." Tumango si Jose. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kamay ng dalawang anak habang naglalakad papunta sa food court. Kumikinang sa sikat ng araw ang itim na bag na kanyang suot. Matapos magpagasolina, ipinark ni Jose ang kotse at naghintay sa tapat ng convenience store. Lumipas ang 10 minuto, 20 minuto, pero wala pa rin ang mag-iina. Nagsimulang mag-alala si Jose. Pumasok siya sa food court at nagtanong sa isang staff, "Miss, may nakita ka bang isang babae na may kasamang dalawang bata na kumain ng lugaw?" Umiling ang staff. Dahil tanghalian at napakaraming tao, imposibleng matandaan niya ang bawat customer. Nilibot ni Jose ang mga banyo, convenience store at buong food court para hanapin ang kanyang pamilya. Pagkalipas ng 30 minuto, nanginginig na ang kanyang boses. "Elena! Mga anak!" Ang sigaw ni Jose ay umalingaw-ngaw sa buong stopover. Napansin ng mga tao ang kanyang sitwasyon at nagsimula na ring tumulong sa paghahanap ngunit walang nakakita sa mag-iina. 1:01 ng hapon. Humiling si Jose ng tulong sa information desk para magpa-announce. Sa pamamagitan ng speaker, ang kanyang nag-aalalang boses ay narinig sa buong lugar. Nananawagan po kay Elena Cruz Reyes at sa kanyang dalawang anak. Kung sino man po ang nakakita sa kanila, pakisuyong pumunta sa information desk. Ngunit walang sinumang lumapit. Hindi na makapaghintay si Jose. Tumakbo siya sa Police Community Precinct, PCP, sa loob ng stopover. "Mamang pulis, nawawala po ang pamilya ko." Humagulgol si Jose sa harap ng pulis. Nanginginig ang kanyang mga kamay at putlang-putla ang kanyang mukha. "Nagpaalam lang po ang asawa ko na kakain sila ng lugaw ng mga anak ko, pero mahigit 1 oras na silang hindi bumabalik. Hinalughog ko na po ang buong lugar, pero wala sila." Pinakalma ng pulis si Jose habang kinukuha ang kanyang report. 2:15 ng hapon. Opisyal na nagsimula ang investigasyon sa pagkawala ng mag-iinang Cruz Reyes sa NLEX stopover. Walang sino man ang nakakaalam na ang kasong ito ay nagtatago ng isang katotohanang yayanig sa kasaysayan ng krimen sa Pilipinas. Agad na nagdeklara ng emergency situation ang PCP sa stopover matapos matanggap ang report ni Jose Reyes. Agad na ipinagbigay alam ng hepe ng PCP ang sitwasyon sa Pampanga Provincial Police Office at sa Highway Patrol Group, HPG. 2:70 ng hapon, 2 investigador mula sa Provincial Office ang dumating, kasama ang 3 mobile unit mula sa HPG. Ang namuno sa investigasyon ay si Detective Benigno Ben Santiago, isang 45 anyos na veteranong pulis na may 20 taong karanasan. Nang makita niya ang kalagayan ni Jose, alam niyang kailangan muna niya itong pakalmahin. Nakaupo si Jose sa isang silya, ngunit hindi tumitigil sa panginginig ang kanyang katawan at walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. "Ginoong Reyes, kumalma po muna kayo at dahan-dahang ikuwento ang lahat. Magsimula po tayo kung kailan at saan ninyo sila huling nakita." Sa mahinahong boses ni Detective Santiago, halos pautal-utal na nagsalita si Jose. "Mga 12:30 po, nagpapakarga ako ng gasolina." Doon po nagpaalam ang asawa ko na dadalhin niya ang mga bata para kumain ng lugaw. Itinala ni Detective Santiago ang eksaktong oras sa kanyang notebook. "Pakilarawan po ng detalyado ang itsura at suot ng inyong mag-iina." "Naka-ivory colored cardigan po ang asawa ko at may dala siyang itim na bag," nanginginig na sagot ni Jose. "Ang panganay ko po ay naka-stripe na sweater at ang bunso ko naman ay nakadilaw na jacket." Base sa salaysay ni Jose,
Agad na nag-utos si Detective Santiago ng malawakang paghahanap. Hinarangan ng mga pulis ang lahat ng labasan ng stopover. Naglagay sila ng mga checkpoint sa mga exit, papuntang norte, timog, at maging sa mga lokal na daan. Simula ngayon, inspeksyonin ang lahat ng sasakyang lalabas sa stopover na ito. Lalo na ang mga sasakyang may sakay na babae at bata, siguraduhing beripikahin ang kanilang pagkakakilanlan. Sinunod ng mga pulis ang utos. Isa-isang hinalughog ang loob ng mga bus at kotse sa parking lot. Ipinakita ng mga driver ng tourist bus ang kanilang listahan ng pasahero at pinabuksan maging ang mga trunk ng mga pribadong sasakyan. Ngunit matapos ang 2 oras na masinsinang paghahanap, walang anumang bakas ng mag-iina ang natagpuan. Ang pinakamalaking problema ng mga investigador ay ang limitasyon ng teknolohiya noong 1994. Hindi tulad ngayon, walang kahit isang CCTV camera na nakainstala sa NLEX stopover. Ang investigasyon ay nakadepende na lamang sa testimonya ng mga saksi. Mula alas 4 ng hapon, sinimulan ni Detective Santiago ang malawakang pagtatanong sa mga taong nasa stopover. Ngunit dahil Sabado ng hapon, daan-daang tao ang abala sa kani-kanilang mga gawain. Batang, naka-stripe na damit. Nako, marami pong ganyan dito. Babaeng may dalang-dalawang bata. Karaniwan lang po yan dito. Ang mga pahayag ng mga saksi ay malabo at hindi tiyak. Ang iilang impormasyong nakuha ay magkakasalungat pa. Ayon sa isang staff, parang may nakita akong babae at 2 bata na sumakay sa isang itim na kotse. Pero hindi po ako sigurado. Isang saksi naman ang nagbigay ng kabaligtarang pahayag. Sa puting kotse po sila sumakay at parang umiiyak yung babae. Pero teka, parang isa lang po yung kasamang bata. Dahil sa magugulong testimonya, nahirapan si Detective Santiago na tukuyin ang direksyon ng investigasyon. Alas 6 ng gabi. Muling kinausap ni Detective Santiago si Jose Reyes. Sa pagkakita sa desperadong itsura ni Jose, kumbinsido siyang biktima ito. Nagkaroon po ba kayo ng pag-aaway ng misis ninyo? O may dahilan po ba siya para umalis? Umiling si Jose. Wala po. Masaya pa nga kaming naghanda para sa bakasyon sa Baguio kaninang umaga. Excited na excited po ang mga bata. Walang nakitang anumang kasinungalingan o kontradiksyon si Detective Santiago sa mga sinabi ni Jose. Ang kanyang mukha ng pagdurusa at nanginginig na boses ay tila puno ng katotohanan. Kinagabihan, pinalawak ni Detective Santiago ang anggulo ng investigasyon mula sa simpleng pagkawala patungo sa posibleng kidnapping. Kinabukasan, ipinakalat sa buong bansa ang mga wanted poster na may larawan ni Elena at ng 2 bata. Hinahanap. Mag-iinang nawala sa NLEX stopover. Naging laman din ng mga balita sa dyaryo at telebisyon ang kaso. Ngunit lumipas ang mga araw, walang anumang makabuluhang impormasyon ang dumating. Makalipas ang 1 linggo, inireport ni Detective Santiago ang sitwasyon sa isang case conference. Lahat ng testimonya ng mga saksi ay malabo at wala tayong anumang pisikal na ebidensya. Dahil walang CCTV, imposibleng makakuha ng objektibong datos. Ang kaso ay unti-unting nabalot sa misteryo. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, ngunit walang bagong lead na lumitaw. Ang atensyon ng media ay napunta na rin sa ibang mga kaso. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang Special Investigation Team para sa kaso ng pagkawala ng mag-iinang Reyes ay binuwag na. Ang case file ay inilipat sa Cold Case Section para sa regular na pagrerepaso na lamang. Dinala ni Detective Santiago ang kasong ito bilang isang masakit na alaala habang buhay. Sa tuwing nakikita niya si Jose, nakakaramdam siya ng awa at pagkukulang. Noong 2001, 7 taon ang lumipas, nagsampa si Jose Reyes ng petisyon sa korte para sa presumptive death ni Elena. Ayon sa batas,
Kung ang isang tao ay nawawala at walang balita sa loob ng 7 taon, maaari siyang ideklarang patay na. Pinagbigyan ng korte ang hiling ni Jose para kay Elena. Ngunit binawi niya ang petisyon para sa 2 anak. Hindi isinusuko ang pag-asang buhay pa sila. Kahit isuko ko na ang asawa ko, hindi ang mga anak ko. Hahanapin ko sila hanggang sa huli. Iyon ang kanyang paninindigan. Simula noon, tuwing sasapit ang Oktubre 15, lumalabas si Jose sa media at lumuluhang nananawagan. Parang awa nyo na. Hanapin nyo ang mga anak ko. Ibalik nyo na sila sa akin. Ang kaso ng pagkawala ng mag-iinang Reyes ay naitala bilang isa sa pinakakakaibang cold case sa Pilipinas noong dekada 90. Ang paglaho ng 3 tao sa gitna ng isang mataong lugar ay isang bagay na mahirap ipaliwanag ng sentido komun. At sa paglipas ng panahon, ang kaso ay unti-unting nalimutan. Tanging si Jose Reyes na lang ang naiwang mag-isa, nangungulila sa kanyang pamilya. Lumipas ang 14 na taon mula nang maklasify bilang cold case ang misteryo ng pagkawala sa NLEX. Pagsapit ng 2008, halos tuluyan nang nawala sa alaala ng mga tao ang kaso, ang kakaibang misteryo na gumimbal sa buong bansa noong kalagitnaan ng dekada 90 ay naging bahagi na lamang ng nakaraan. Wala nang balita sa dyaryo o ulat sa telebisyon at ang atensyon ng publiko ay naibaling na sa iba. Ngunit may isang tao na hinding-hindi makakalimot sa masakit na alaalang iyon. Si Jose Joey Reyes, tuwing sasapit ang Oktubre 15, ay palaging bumibisita sa isang local TV station. Sa isang maliit na studio, paulit-ulit niyang ipinapahayag ang kanyang panawagan. 14 na taon na ang lumipas, pero naghihintay pa rin ako, parang awa niyo na, ibalik niyo na ang asawa at mga anak ko. Ang kanyang boses ay pinaghalong desperasyon at pag-asa. Sa paglipas ng panahon, pumuti na ang buhok ni Joey at lumalim na ang mga guhit sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang pananabik para sa kanyang pamilya ay hindi nagbago mula noong araw na iyon. Ang mga manonood ay naaawa sa kanyang walang sawang pagmamahal. Ngunit wala ni isang nakapagbigay ng impormasyong makakatulong. Ang mga tawag para sa impormasyon ay paunti ng paunti bawat taon, hanggang sa may mga panahong wala nang tumatawag. Hindi na kinaya ni Joey ang masasamang alaala sa Maynila. 3 taon na ang nakalipas, lumipat siya sa isang maliit na bayan sa labas ng Metro Manila. Dahil sa tuwing nakikita niya ang mga road sign na may direksyong North Luzon, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib. Sa kanyang bagong lugar, nagpatakbo siya ng isang maliit na hardware store at namuhay ng mag-isa. Ang hardware store ay nasa gitna ng isang residential area. Sa loob ng maliit na tindahan, siksika ng mga kagamitan at construction supplies. Sa isang sulok, nakasabit ang isang naka-frame na family picture na kuha, 4 na taon na ang nakalipas ang huli nilang larawan, isang gabi bago sila umalis patungong Baguio. Kapag may nagtatanong tungkol sa larawan, tahimik na ikinukuwento ni Joey ang kanyang sinapit. Hinahanap ko pa rin sila. Naniniwala akong babalik sila balang araw. May pag-asa pa rin sa kanyang boses, hindi pagsuko. Minsan, may mga kapitbahay na nag-aalok na mag-asawa siyang muli. Joey, kailangan mo nang magsimulang muli. Ang lungkot-lungkot mabuhay mag-isa. Ngunit palagi siyang tumatanggi. Paano kung bumalik sila? Kailangan kong maghintay. Hanggang sa araw na iyon, araw-araw, bago buksan ang tindahan, nagdarasal siya sa harap ng larawan ng kanyang pamilya. At gabi-gabi, bago isara, tinitingnan niya ang kanyang cellphone, umaasang may mensahe o isang tawag na hindi dumating sa loob ng 4 na taon. Samantala, si Detective Benigno Ben Santiago, ang unang investigador ng kaso noong 1994, ay nagretiro na noong 2005 sa pagtatapos ng kanyang 30 taong serbisyo. Ang pinakamalaki niyang pinagsisisihan ay ang hindi pagkakahanap sa mag-iina. Kahit sa kanyang retirement party, laging may puwang sa kanyang puso ang kasong iyon. Ben!
30 taon din yan. Magpahinga ka na. Oo nga, alagaan mo na lang ang mga apo mo. Kahit sa mga mabubuting salita ng kanyang mga kasamahan, hindi lubos na makangiti si Ben. Ang pagreretirong may iniwang hindi nalutas na kaso ay parang habambuhay na pabigat sa kanyang study sa bahay. Itinago niya ang lahat ng mga records ng investigasyon. Kahit anong pilit ng asawa niya na itapon ang mga ito, hindi siya pumayag. Paminsan-minsan, binubuklat niya muli ang mga file. Sa luma at naninilaw na notebook, paulit-ulit na nakasulat ang mga salitang limitasyon. Naimbestigasyon dahil sa kawalan ng CCTV. Puno ito ng mga katagang. Testimonya ng mga saksi. Hindi tiyak. Walang pisikal na ebidensya. Hindi matukoy ang suspek. Ngunit wala kahit saan ang anumang bakas na makakatulong sa paglutas ng kaso. Sa tuwing binabasa niya ito, bumabalik ang kanyang frustrasyon. Kung may CCTV lang sana, kung naging mas malinaw lang sana ang sinabi ng mga saksi, lalo na ang 45 minutong blankong oras ni Jose, mayroon pa ring duda sa kanyang isipan. Wala ba talaga kaming nakaligtaan noon? Ngunit wala siyang magawa, kundi isipin na ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya sa panahong iyon. Minsan kapag nakikita ni Ben si Jose sa telebisyon, kumikirot ang kanyang puso. Ang makita siyang naghahanap pa rin sa kanyang pamilya matapos ang fatatong na taon ay nakakaawa. Kung naging mas mahusay lang sana ako, baka nahanap ko na sila. Paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili, ngunit ang limitasyon ng teknolohiya at kakulangan ng ebidensya noon ay isang katotohanang hindi mababago. Noong tagsibol ng 2008, isang bagong unit ang binuo sa loob ng Philippine National Police, PNP. Ang Task Force Kaso Lumipas, Cold Case Task Force, ay nilikha para imbestigahan muli ang mga mahahalagang kaso na hindi nalutas sa loob ng 10 taon o higit pa. Dahil sa pag-unlad ng forensic science at digital technology, naging posible na ang mga paraan ng imbestigasyon na imposible noon. Ang DNA analysis ay naging mas sopistikado at kaya nang makahanap ng bagong ebidensya kahit sa mga lumang gamit. Cell site analysis, pagsubaybay sa mga financial transaction at pag-trace ng sasakyan ay posible na. Si Detective Leo de Guzman, isang 31 anyos na investigador, nagtapos siya ng computer engineering bago pumasok sa pagpupulis at eksperto siya sa digital forensics at scientific investigation. Ang kanyang unang misyon, repasuhin ang mga malalaking cold case mula dekada 90 hanggang unang bahagi ng 2000s. Sa unang araw pa lang niya, puno na siya ng sigasig. Ang muling pag-imbestiga sa mga lumang kaso gamit ang modernong teknolohiya ay isang kapana-panabik na hamon para sa kanya. Ang mga ebidensyang hindi nila nahanap labang 4 na taon na ang nakalipas, baka mahanap na natin ngayon, sabi niya sa kanyang mga kasamahan, habang inaayos ni Detective de Guzman ang isang lumang steel cabinet, natagpuan niya ang isang makapal na folder. Sa pabalat nito, nakasulat, kaso ng pagkawala ng mag-iinang Reyes sa NLEX, Oktubre 15, 1994. Makapal ang alikabok, halatang matagal nang hindi nabubuksan. Nang buksan niya ito, nagtaka siya. Para sa isang malaking kaso na 14 na taong gulang, napakanipis ng records. Ang tanging laman ay ang sinumpaang salaysay ni Jose, ilang testimonya ng mga saksi, at kopya ng wanted poster. Karaniwan, sa mga ganitong kaso, daan-daang pahina ng dokumento ang naiipon. Mga interogasyon sa mga suspek, resulta ng crime scene investigation, mga tala mula sa pagtatanong, at mga request para sa scientific analysis. Kakaiba to. Talaga bang walang anumang progreso sa loob ng 14 na taon? Dala ang folder, nagtanong si Leo sa isang senior na detective. Bakit po ganito kanipis ang record ng kasong ito?
May nawawala po ba? Umiling ang senior detective. Wala. Yan na lahat. Talagang walang anumang lead noon. Ngunit hindi kumbinsido si Leo. Kahit gaano pa kawalang ebidensya, imposible na ganito lang kanipis ang record. Ang salaysay ni Jose ay consistent at detalyado. Tumpak ang kanyang paglalarawan ng oras, lugar, at mga pangyayari. Ngunit para kay Leo, ang pagiging consistent na ito ang kahina-hinala. Hindi ba't masyadong perpekto ang salaysay niya? Sa kanyang karanasan bilang investigador, natutunan niyang ang testimonya ng isang taong nagsasabi ng totoo ay hindi perpekto. Natural lang na may bahagyang pagbabago dahil sa magulong alaala, emosyon, at paglipas ng panahon. Nagpa siya si Leo na imbestigahan ang kasalukuyang sitwasyon ni Jose Reyes. Gamit ang mga government records, nalaman niyang matapos ideklara ang presumptive death ni Elena noong 2001, nakatanggap si Jose ng malaking halaga mula sa insurance. Nang suriin niya ang mga dokumento ng insurance, isang interesanting detalye ang lumabas. Ang life insurance policy na nakapangalan kay Elena ay nagkakahalaga ng AYA 1.5 million, isang napakalaking halaga noong panahong iyon. AYA 1.5 million noong 1994, katumbas na yan ng halos 5 milyon ngayon, bulong ni Leo habang nagkakalkula. Kung isasaalang-alang ang sitwasyong pinansyal ni Jose noon, hindi ito maliit na pera. Ngunit ito ay isang lehitimong proseso kasunod ng legal na deklarasyon ng korte. Kaya't sa simula ay walang mali dito. Gusto sanang palalimin ni Leo ang investigasyon, ngunit wala siyang mahanap na konkretong basehan para sa hinala. Dahil 14 na taon na ang kaso at mukhang masinsinan naman ang investigasyon noon, malamang na hindi aaprubahan ng kanyang mga superior ang isang biglaang muling pagbubukas ng kaso. Ilang buwan pa ang lumipas. Naging abala si Leo sa ibang mga kaso at ang kaso sa NLEX ay muling naibalik sa loob ng folder. Si Jose ay patuloy na nagpapatakbo ng kanyang hardware store, namumuhay ng tahimik, sikat. Santiago naman ay nag-aalaga ng kanyang mga apo, tinatamasa ang simpleng buhay ng isang pensyonado. Ang mundo ay tila payapa. Ang trahedya 14 na taon na ang nakalipas ay tila tuluyan ng nalimutan habang ang oras ay patuloy na lumilipas. Ngunit may isang pangyayaring hindi inaasahan ng lahat na malapit ng maganap. Alas 3:20 ng hapon, Hulyo 23, 2008, isang tawag ang natanggap ni Detective Leo de Guzman sa kanyang opisina. Ang tumawag ay isang pulis mula sa Lucena City. Detective Leo de Guzman po ba ito ng Task Force Kaso Lumipas? Oo, ako nga. Anong maipaglilingkod ko? Sir, may natagpuan po kaming ebidensya dito sa Lucena na mukhang konektado sa isang cold case na taon na ang nakalipas base po sa aming beripikasyon. Mukhang may kaugnayan ito sa kaso ng NLEX stopover na hawak ng inyong unit. Kinuha ni Leo ang kanyang ballpen at naghandang magsulat. Anong ebidensya yan? Isang bag po na nahukay sa isang demolition site. Sa loob po may nakitang sedula na may pangalang Elena Cruz Reyes at isang maliit na sapatos ng bata. Mukhang tugma po sa biktima ng kaso ng pagkawala sa NLEX. Nabitawan ni Leo ang kanyang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang kasong natutulog sa loob ng fartin. Na taon ay nagkaroon ng biglaang pag-asa. Papunta na ako diyan, ngayon din. Huwag ninyong gagalawin ang crime scene. Pagkababa ng telepono, agad na tinawagan ni Leo si Ret. Det. Benigno Santiago. Narinig niya ang gulat sa boses ng retiradong pulis. Totoo ba yan? May lead na pagkatapos ng 14 na taon? Opo, sir. Pwede po ba kayong sumama sa akin sa Lucena? Bilang kayo ang orihinal na investigador, malaki po ang maitutulong ninyo. Siyempre. Lalabas na ako ngayon din. Samantala, sa demolition site sa Lucena, pansamantalang itinigil ang lahat ng trabaho. Ang operator ng backhoe, si Mang Ruben,
ay detalyadong ikinukuwento sa mga pulis ang nangyari. Habang naghuhukay po ako, biglang may sumabit. Akala ko bato lang. Pero nakita ko yung itim na plastic. Isang pulis mula Lucena ang kumukuha ng kanyang salaysay. Gaano po kalalim, Mang Ruben? Mga 5 talampakan po siguro. Medyo malalim ang pagkakabaon. Maingat na sinuri ng pulis ang bag. Kahit 4 na taon na, nanatili pa rin ang hugis nito. Marahil dahil sa proteksyon ng plastic. Nang buksan ng bag, nakita ang lumang pitaka. Sa loob nito, may mga resibo ng credit card na may petsang 1994 at ang sedula. Nanlaki ang mata ng pulis nang mabasa ang pangalan, Elena Cruz Reyes. Agad siyang humingi ng background check sa radyo. Ilang minuto lang. Isang nakakagulat na sagot ang bumalik. Sir, si Elena Cruz Reyes ay biktima ng pagkawala sa NLEX stopover noong 1994. Classified po bilang cold case. Napabuntong hininga ang pulis. Ang kasong gumimbal sa buong bansa. 14 na taon na, ang nakalipas ay nagkaroon ng lead sa Lucena. I-report agad sa Camp Crame. Higpitan ang seguridad sa lugar. 5:00 sa bantata ng hapon, dumating sina Detective de Guzman at Ret. Det. Santiago sa Lucena. Para kay Ben, kakaiba ang pakiramdam na muling harapin ang kaso pagkatapos ng 14 na taon. Hindi ko akalain na dito sa Lucena matatagpuan ang ebidensya. Sinuri ni Leo ang bag. Pinag-aralan niya ang kondisyon nito at ang paraan ng pagkakabaon. Kakaiba to. Hindi ito basta na lang itinapon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ben. Tingnan ninyo, sir. Maingat na binalot sa plastik at pare-pareho ang lalim ng pagkakabaon. Para bang may planong balikan ito sa hinaharap. Sinukat ng 2 detective ang eksaktong lokasyon at hinalughog ang paligid. Ang bahay ay halos gibana, ngunit bakas pa rin ang arkitektura ng dekada 90. Ang importante dito, sabi ni Ben, ay ang lugar na ito ay walang kinalaman sa NLEX o sa Baguio. Bakit dito ibinaon ang bag? Pareho ang iniisip ni Leo. Kung ordinaryong krimen lang ito, karaniwang itinatapon ang ebidensya malapit sa pinangyarihan. Kailangan nating alamin kung sino ang may-ari ng bahay na ito noong 1994. Tumango si Ben. Sang-ayon ako. Siguradong may koneksyon. Kinabukasan, ipinadala ni Leo ang bag at mga laman nito sa PNP Crime Laboratory para sa forensic analysis. Samantala, si Ben naman ay pumunta sa City Hall ng Lucena para suriin ang mga lumang titulo ng lupa at building permit. Matapos ang ilang oras na paghahanap, natagpuan niya ang may-ari ng property noong 1994. Ang may-ari ay isang babaeng nagngangalang Marites Villanueva. Inalam ni Ben ang profile ni Marites na nooy nasa kalagitnaan ng kanyang 30s. 3 araw ang lumipas, lumabas ang resulta mula sa crime lab. Kinakabahang binuksan ni Leo ang report. Ang fingerprint na nakuha sa pitaka ay 100% tugma sa fingerprint ni Elena mula sa mga lumang record. Ang sapatos ng bata ay nakumpirma ring sukat 160 para sa isang maliit na bata. Ngunit ang pinaka-interesante ay ang lupa na nakadikit sa sapatos. Ipinaliwanag ng forensic expert kay Leo, detective, ang lupa sa sapatos ay hindi galing sa Lucena. Base sa aming analysis, ang komposisyon nito ay tugma sa lupa mula sa isang industrial area sa Valenzuela City. Mataas sa iron content. Valenzuela? Tanong ni Leo. Itinala niya ito. Kailan kaya ito ibinaon? Base sa pagkasira ng bag at sa soil analysis, tinatayang 14 na taon na nga ang nakalipas, noong 1994. Ang pinagtutuunan ng pansin ni Leo ay ang paraan ng pagkakabaon. Hindi ito karaniwang pagtatago ng ebidensya. Napakaingat ng pagkakabalot. Para siyang pansamantalang itinago na may planong balikan. Andang han bais andang ko, naisip ni Leo ang isang bagong posibilidad. Baka hindi intensyon ng salarin na tuluyang itapon ang ebidensya,
kundi itago lamang ito pansamantala. Samantala, habang tinutunto ni Ben ang kinaroroonan ni Marites, isang nakakagulat na impormasyon ang kanyang natuklasan. Sa bank records ni Marites noong 1994, may isang kahina-hinalang transaksyon, Oktubre 17, 1994, 2 araw pagkatapos ng pagkawala, may nagdeposito ng re-100,000 sa account niya. Isang malaking halaga iyon noon. Sino ang nagdeposito? Tanong niya sa bangko. Cash deposit po, sir. Kaya, hindi matukoy kung sino ang naghulog. Agad na ipinagbigay alam ito ni Ben kay Leo. Pinagsama-sama nila ang lahat ng impormasyon. Isinulat ni Leo sa isang whiteboard, Oktubre 17, 1994. Pagkawala ng mag-iina sa NLEX. Oktubre, Dalivo, 1994. Leveng, 100,000 idineposito sa account ni Marites. Ang bag ni Elena, natagpuan sa dating bahay ni Marites. Masyadong maraming koneksyon para maging coincidence lang, sabi ni Ben. Nagpa siya silang hanapin at kausapin si Marites. Siya na marahil ang susi sa katotohanan. Si Marites ay nagpapatakbo na ng isang maliit na karinderya sa Sariaya, Quezon. Nang datnan siya ng 2 detective, naguhugas siya ng mga plato sa kusina. Kayo po ba si Marites Villanueva? Lumingon si Marites, isang babaeng nasa 50s na. Bakas sa mukha ang hirap ng buhay. Ako nga. Sino po sila? Ipinakita ni Leo ang kanyang police badge. Mula po kami sa PNP. Pwede po ba kaming magtanong? Biglang nanigas ang mukha ni Marites. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Bakit po? Si Bena ang nagsalita. Tungkol po ito sa dati ninyong bahay sa Lucena noong 1994. Umatras si Marites. Sa reaksyon pa lang niya, alam na ng mga detective na may itinatago siya. Wala po akong maalala diyan. Matagal na po yon. Ipinakita ni Leo ang litrato ng bag. Natatandaan niyo po ba ito? Nang makita ni Marites ang litrato, namutla siya. Napaupo siya sa sahig at bumulong na hanap na pala. Nagkatinginan ang 2 detective. Pagkatapos ng 14 na taon, sa wakas, natagpuan na nila ang sinulid na magtuturo sa katotohanan. Simula sa araw na iyon, ang kaso ng pagkawala sa NLEX ay pumasok sa isang bagong yugto. Hindi na ito isang simpleng pagkawala, kundi isang kaso ng posibleng pagpatay. Inirekomenda ni na Leo at Ben ang opisyal na muling pagbubukas ng kaso at ang perpektong alibi ni Jose Reyes. 18 na taon na, ang nakalipas ay sinimulan nilang buwagin, piraso por piraso. Kinabukasan matapos maaprubahan ang muling pagbubukas ng kaso, agad na kumilos sina Detective de Guzman at Det. Santiago. Mula sa isang bagong pananaw, sinimulan nilang muling buuin ang mga galaw ni Jose Reyes noong 1994. Unang inimbestigahan ni Leo ang sitwasyong pinansyal ni Jose noon. Ayon sa mga lumang ulat, nagpapatakbo siya ng isang maliit na metal fabrication shop. Humingi si Leo ng mga kopya ng business records ni Jose mula sa Department of Trade and Industry. Nang dumating ang mga dokumento, nagulat si Leo. Ang kumpanya ni Jose ay sunod-sunod na nalugi noong unang bahagi ng 1994. Marso pa lang, sinimulan na siyang habulin ng bangko para sa kanyang utang. Pagsapit ng Hunyo, hindi na siya nakapagbayad ng renta para sa kanyang pabrika. Sir Ben, tingnan ninyo to. Lubog pala sa utang si Jose noon. Umiling si Ben habang tinitingnan ang mga papel. Hindi namin ito naimbestigahan ng maigi noon. Hindi namin naisip na halungkatin ang pinansyal na sitwasyon ng pamilya ng biktima. Pinalalim pa ni Leo ang pagsisiyasat. Ang kabuuang utang ni Jose noong 1994 ay 2 milyon sa bangko, 800,000 sa mga private lender, at 300,000 na hindi nabayarang renta. Isang kabuuang 3.1 milyon kung ikukumpara sa kanyang kinikita noon. Imposible niya itong mabayaran. Talagang desperado na siya noon. Bulong ni Ben. May isa pang palaisipan
na gustong linawin ni Leo. Sir Ben, pwede po ba nating tingnan ulit sa lumang file kung anong oras eksakto nag-report si Jose at anong oras siya nagpagasolina? Kinuha ni Ben ang luma at naninilaw na folder. Ayon sa salaysay niya, nagpagasolina siya ng 12:10 ng hapon at nag-report siya ng pagkawala ng 2:00 ng hapon. Nagkalkula si Leo. May kabuuang 2 oras at 10 minuto. Pero ayon sa salaysay niya, 2 minuto siyang naghintay, 30 minuto siyang naghanap, at 20 minuto siyang nagpa-announce. Saan napunta ang natitirang 1 oras at 10 minuto? Tiningnan ni Leo ang resibo ng gasolinahan na nakasama sa ebidensya. Teka, mali. Magkaiba ang oras sa resibo at sa sinabi niya. Ang oras na nakatatak sa resibo ay 1:20 ng hapon. May 1 oras at 10 minutong pagkakaiba. Kung 1:20 siya nagpagasolina at 2:15 siya nag-report, 55 minuto lang yon. Pero may malaking discrepancy pa rin sa kwento niya. May halos 1 oras na blanko. Naalala ni Ben. Noon, inisip ko lang na nagkamali siya ng oras dahil sa sobrang taranta. Pero ngayon, tinapos ni Leo ang sasabihin niya. Napos na nga nalila entolo. Ang 45 minuto hanggang 1 oras ay sapat na panahon para gawin ang isang bagay. Sinubukan ni Leo na kunin ang mga call record ni Jose noon, ngunit imposible na. Hindi pa sistematiko ang pag-iingat ng cell site data noon at ang mga record ng landline ay matagal nang nabura. Sa halip, nagpa siya ang team na kausapin ang mga taong malapit kay Jose noong 1994, mga business partner, empleyado at kaibigan. Ang una nilang nakausap ay isang dating trabahador sa pabrika ni Jose. Naaalala pa niya ang lahat. Hirap na hirap po si Sir Joey noon. Hindi na halos makatulog dahil sa utang. May kilala po ba siyang taga Lucena o taga Quezon Province? Nag-isip ang dating trabahador. Naku, may tsismis po noon na may kabit siya sa Lucena. Hindi po alam ni Ma'am Elena. Nagkatinginan ang dalawang detective. Ito na ang isa sa mga pinakamahalagang lead. May alam pa po ba kayo tungkol sa babaeng yon? Hindi ko po alam ang pangalan, pero taga Lucena raw po at mag-isang naninirahan, minsan daw po. Pumupunta si Sir Joey doon tuwing weekend. Agad na nag-imbestiga ang team tungkol kay Marites Villanueva. Ang lahat ng impormasyon ay tumutugma. Nakapanayam nila ang isang dating kapitbahay ni Marites. Oo, noong 1994, may boyfriend si Tess na taga Maynila. May asawa raw, kaya patago silang nagkikita. Alam niyo po ba ang pangalan o trabaho ng lalaki? Ang sabi niya, may-ari daw ng metal fabrication shop. Medyo maganda rin ang dala niyang kotse. Lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Jose. Muli nilang pinuntahan si Marites para sa isang formal na imbestigasyon. Sa kanyang karinderya, halata pa rin ang kanyang kaba. Wala na po talaga akong maalala. Matagal na po yon. Diretsahang nagtanong si Leo. Noong Oktubre 1994, may nakilala po ba kayong boyfriend na taga Maynila? Nanigas ang mukha ni Marites. Personal na po yan. Importante po ito sa investigasyon. Maging kooperatibo po sana kayo. Sa huli, inamin ni Marites ang relasyon nila ni Jose. Opo, nagkita kami. Pero wala pong espesyal doon, nagtanong si Ben. Natatandaan niyo po ba kung nagkita kayo noong Oktubre 15 o 16? Hindi ko po maalala. Alam ni Leo na nagsisinungaling si Marites. Kinuha niya ang bank records ni Marites at doon nakita niya ang patunay. Sir Ben, tingnan niyo! Oktubre 17, 1994, 2 araw matapos ang pagkawala, may 100,000 cash deposit sa account ni Marites. Samantala, sa crime lab, mas naging detalyado ang soil analysis. Tumawag ang forensic expert kay Leo. Detective, na-narrow down na namin ang lokasyon. Ang lupa sa sapatos ay 100% tugma sa lupa mula sa isang partikular na industrial compound sa Valenzuela City. Ang komposisyon nito ay parehong-pareho sa lupa malapit sa mga metal fabrication shop doon noong dekada 90.
Pwede niyo bang i-check kung may pabrika doon noon si Jose Reyes? Sige, titingnan ko. Makalipas ang 1 oras, tumawag muli ang expert. Positive, detective, ang pabrika ni Jose, ang Reyes Metalworks, ay eksaktong nasa lokasyong iyon. Lahat ng ebidensya ay nag-uugnay na. Nakuha rin ni Leo ang impormasyon tungkol sa sasakyan ni Jose noong 1994, isang puting Hyundai Grandeur. Matagal nang na-junk shop, ngunit naghanap sila ng kaparehong modelo. Ang trunk ng 1994 Grandeur ay sapat na kalaki para magkasya ang 3 tao. Muling binuklat ni Ben ang lumang file at may napansin. Leo, tingnan mo to. Sa salaysay ni Jose, sinabi niyang itim na bag ang dala ng asawa niya. Itim na bag? Pareho sa nahanap sa Lucena. Masyadong eksakto para maging coincidence. Pinagsama-sama ng 2 detective ang lahat sa whiteboard. Pagkalugi sa negosyo ni Jose at Tres, 1 milyong utang. Halos 1 oras na hindi maipaliwanag na blankong oras sa NLEX. Lihim na relasyon kay Marites. 100,000 deposito kay Marites. 2 araw matapos ang pagkawala. Pagtutugma ng lupa sa sapatos ng bata at sa pabrika ni Jose. Eksaktong paglalarawan ni Jose sa itim na bag. Ang maingat na pagkakabaon ng ebidensya. Lahat ng piraso ng puzzle, sabi ni Leo, ay tumuturo sa iisang tao. Tumango si Ben. Mga bagay na hindi namin nakita 4 na taon na ang nakalipas. Dahil noon, ang tingin namin sa kanya ay biktima. Nagpa siya ang 2 detective na ituring si Jose Reyes bilang pangunahing suspek. Ang perpektong alibi na itinayo niya sa loob ng 14 na taon ay unti-unti nang guguho. Opisyal nang idineklara si Jose Reyes bilang nag-iisang suspek sa pagkawala ng mag-iinang Reyes sa NLEX. Santiago ang hardware store ni Jose sa isang tahimik na bayan. Sa tapat ng maliit na tindahan, huminga muna sila ng malalim. Pagkatapos ng 14 na taon, haharapin na natin ang katotohanan, bulong ni Ben. Pumasok sila sa loob. Sa isang pader, nakasabit pa rin ang larawan ng masayang pamilya. Si Jose ay nasa counter. Nagsusulat sa isang ledger. Good morning, sir. Ano pong kailangan nila? Ipinakita ni Leo ang kanyang badge. Ginoong Reyes, pulis po. Pwede po ba kaming magtanong? Ibinaling niya ang tingin sa 2 detective. May balita na po ba sa pamilya ko? May halong pag-asa at kaba sa kanyang boses. Si Ben ang nagsalita. Opo, may mga bago pong ebidensyang natagpuan. Inilabas ni Leo ang mga litrato. Ang itim na bag, ang pitaka, at ang sapatos ng bata. Nakita niyo na po ba ang mga ito? Kinuha ni Jose ang mga litrato. Habang tinitingnan niya ito, unti-unti siyang namutla. Bigla niyang nabitawan ang mga litrato at humagulgol. Bakit? Bakit nandyan yan? Ang kanyang pag-iyak ay kaparehong-kapareho ng kanyang reaksyon. 80 na taon na ang nakalipas, ang bag ni Elena, ang sapatos ng bunso ko. Napaluhod siya. Saan? Saan niyo to nahanap? Nasaan na sila? Sa isang abandonadong bahay po sa Lucena. Nakabaon sa lupa. Mahinahong sagot ni Leo. Lucena? Bakit sa Lucena? Papunta kaming Baguio noon. Ang kanyang reaksyon ay napakanatural. Maging si Ben ay nagduda sa kanilang teorya. Nagpatuloy si Leo. Ginoong Reyes, may kakilala po ba kayo sa Lucena? Wala po. Kahit kailan, hindi ako nakapunta roon. Kilala niyo po ba ang isang Marites Villanueva? Saglit na natigilan si Jose, ngunit mabilis na umiling. Hindi po. Sino yon? Tinanong ni Leo ang tungkol sa kanyang pinansyal na sitwasyon noong 1994. Mahirap po ba ang negosyo ninyo noon? Lahat naman po ng negosyante, dumadaan diyan. May utang po kayong mahigit 3 milyon. Bakit niyo po tinatanong ang mga personal na bagay na yan? Biktima po ako. Galit na sabi ni Jose. Kayong mga pulis. 24 na taon na. Hindi niyo pa rin nahahanap ang salarin tapos ako pa ang paghihinalaan ninyo? Tinanong ni Leo ang tungkol sa blankong oras.
Sa pagitan po ng pagpapakarga ninyo ng gasolina at pagre-report, may halos 1 oras na nawawala. Anong blankong oras? Dahil yun sa sobrang taranta, kaya nagkamali ako ng alaala sa oras. Ngunit ang huling tanong ni Leo ang nagpatahimik sa kanya. Ayon po sa resulta ng crime lab, ang lulupa na nakita sa sapatos ng anak ninyo ay eksaktong tumutugma sa lupa mula sa dati ninyong pabrika sa Valenzuela. Hindi na nakapagsalita si Jose. Matagal siyang tumitig sa mga detective at biglang sumigaw. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Gusto niyo akong palabasin na ako ang salarin, Ginoong Reyes? Sumama po muna kayo sa presinto para sa karagdagang tanong. Sumama si Jose. Ngunit sa loob ng police station, humiling siya ng abogado at ginamit ang kanyang karapatang manahimik. Doon, naisip ni Leo ang isang plano. Pinuntahan niya muli si Marites sa Sariaya, dala ang kopya ng kanyang bank statement noong 1994 kung saan malinaw na nakasaad ang ay ng 100,000 na deposito. Itong 100,000. Si Jose po ba ang nagbigay? Namutla si Marites. Bayad po ba ito para sa pagtatago ng bag? Sa wakas, bumigay si Marites. Umiyak siya at humingi ng abogado. Sa harap ng kanyang abogado, ikinuwento niya ang lahat. Gabi po ng Oktubre 16, 1994, biglang dumating si Jose. Dala niya ang itim na bag. Nagmamadali siya. Pinakiusapan niya akong itago muna yon. Siya mismo ang naghukay sa bakuran ko at nagbaon ng bag. Kinabukasan, binigyan niya ako ng 100,000. Akala ko, pampatahimik. Habang nagkukumpisal si Marites, tumunog ang telepono ni Leo mula sa crime lab. Detective, final result, 100% match. Ang lupa sa sapatos at lupa sa pabrika ni Jose ay iisa. Ang huling piraso ng puzzle ay nahanap na. Bumalik si Leo sa interrogation room. Humarap siya kay Jose, nakasama pa rin ang kanyang abogado. Ginoong Reyes, umamin na po si Marites. Ngumisi si Jose. Bakit? Maniniwala kayo sa kanya? Inilapag ni Leo ang final report ng crime lab sa mesa. Ang lupa sa sapatos ng anak mo at sa pabrika mo ay iisa, 99.7% match. Nagsimulang manginig ang kamay ni Jose. Coincidence lang yan. Hindi ito coincidence. Isang espesyal na uri ng lupa na sa paligid lang ng pabrika mo matatagpuan. Paano napunta ang lupa ng pabrika mo sa sapatos ng anak mo kung hindi sila pumunta roon? Nagsimulang mamuo ang pawis sa noo ni Jose. Hindi sila pumunta roon. Sa pagsabi nito, na-realize niyang nagkamali siya ng sagot. Doon na siya tuluyang bumigay. Tapos na. Tapos na ang lahat! Bulong niya. Sinimulan niyang ikuwento ang lahat. Noong 1994, lubog na ako sa utang. May 5 milyon na life insurance si Elena. Noong una, plano kong magpakamatay kasama sila, pero hindi ko kaya. Kaya pinatay ko sila para makuha ang pera. Noong umaga ng Oktubre 15, hindi talaga sila papuntang Baguio. Dinala niya sila sa kanyang pabrika sa Valenzuela, sa isang tagong lugar sa likod. Pinatay niya sila gamit ang isang martilyo, una ang asawa, pagkatapos ay ang mga anak. Inilibing niya ang mga labi sa isang hukay na inihanda na niya. Pagkatapos, nagmaneho siya papuntang NLEX stopover para gumawa ng perpektong alibi. Ang lahat ng pag-iyak at paghahanap ay isang malaking pag-arte. Nilinis niya ang kotse, pero hindi niya napansin ang lupa sa sapatos ng kanyang anak. Pagkatapos, nagpunta siya sa bahay ni Marites sa Lucena para itago ang bag, ang ebidensya ng kanyang krimen. Kinabukasan, base sa kanyang testimonya, hinukay ng mga pulis ang bakuran ng dati niyang pabrika sa Valenzuela. Doon, natagpuan ang mga kalansay ni Elena at ng 2 bata. Matapos ang labangkati na taon, sa wakas ay nabigyan sila ng hustisya. Si Jose Reyes ay sinentensyahan ng reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong.
Ang katotohanang ang isang amang tiningala bilang simbolo ng pagdurusa ay siya palang salarin ay gumimbal sa buong bansa. Si Marites ay hindi kinasuhan dahil sa pag-expire ng Statute of Limitations para sa kanyang krimen at sa kanyang kooperasyon. Dahil sa kasong ito, naisabatas ang CCTV Act of 2010 na nag-oobliga sa lahat ng pampublikong lugar tulad ng mga expressway stopover na magkaroon ng CCTV. Ang kaso ay naging isang aral. Gaano man katalino ang isang sinungaling, hindi nito kayang talunin ang katotohanan na inilalabas ng siyensya. Sa isang sementeryo, isang maliit na lapida ang itinayo para sa mag-iina. Nakaukit dito ang mga salitang, pagkatapos ng 16 na taon, sa wakas, magkakasama ng muli ang kapangyarihan ng katotohanan. Sa huli, ay nanaig laban sa panlilinlang ng panahon. Ngunit ang 14 na taong paghihintay ng mag-iina para sa hustisya ay isang sugat na hindi na kailanman lubusang maghihilom. Naway ang katotohanang ito, kahit huli na, ay magbigay ng kaunting kapayapaan sa kanilang mga kaluluwa. Kung nakinig kayo hanggang sa dulo ng kwento, mangyaring mag-iwan ng komento at sabihing, nakinig ako.